بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل صلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia at lalong-lalo na dito sa Hail. At magandang gabi po sa mga kapatid naming nakikinig dyan sa Pilipinas. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday. Dalangin ko kay Allah na maging kabilang sa ating gantimpala ang ipatawad ng Allah sa atin ang ating mga kasalanan pagkatapos nating makinig. Isa sa mga igagantimpala ng Allah sa mga taong nagtitipon-tipon upang makinig at pag-aralan ang Islam. Ang sasabihin niya sa kanila pagkatapos nilang makinig ang qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Tumayo na kayo o umalis na kayo dahil napatawad kayo at pinalitan na ng mga mabubuti ang inyong mga masasamang nagawa. So ganyan po kahalaga mga kapatid sa Islam ang mag-aral, ang makinig. Isa sa mga biyaya ng Allah na magustuhan ng tao ang pag-aaral sa Islam. Dahil napakarami at napakalaki ang gantimpala dito ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito po ang ilaw natin. Ito po ang light na magbibigay liwanag sa atin upang mahanap natin ang daan, matuwid na daan tungo sa Allah at tungo sa kanyang paraiso at nagbibigay ng liwanag sa atin upang hindi magkasala. So, ang napag-aralan po natin last Friday na hindi natin natapos ay ang mga iba't ibang uri ng mga tao sa pangarap. Natapos natin ang tatlo, yung una at pangalawa at pangatlo ay ngayon naman ay pag-aralan natin ang pang-apat sa abot ng itatawfik ng Allah sa atin. Pang-apat po mga kapatid sa Islam na klase ng mga tao sa pangarap ay ang mga taong ahlul yas. Wa huwa inqita'ur raja wal qanut min rahmatillah. Ang mga ahlul yas ay ang mga taong walang pag-asa. Wala silang pag-asa. Naputol ang kanilang pangarap dahil walaan sila ng pag-asa sa awa ng Allah. So, hindi po ito tama. Hindi po ito tama mga kapatid sa Islam bagkus ito ay pinagbawal ng Allah. Sinabi niya sa Surat Al-Hijr verse 56, Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Sinabi niya na walang nawawalaan ng pag-asa sa awa ng kanyang Panginoon maliban sa mga taong naligaw. So, katangian po ng mga taong naliligaw sa tamang daan ang walang pangarap, ay walang pag-asa. Kasi, bakit siya nawalaan ng pag-asa? Alam ba ninyo kung bakit napupunta ang tao sa puntong nawawalaan siya ng pag-asa? Ito po ay dahil sa syaitan. Dahil sa syaitan na pinapaganda niya sa tao ang masama hanggang sa pag nagkasala na ang tao, nahulog na sa pagkakasala, ay ibubulong naman niya sa kanya na wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa kasi dumami na ang kasalanan mo. Ganyan ang ginagawa ng syaitan sa tao. Kaya tiyak na mapapahamak ka na sa kabilang buhay. Kasi sa dami ng kasalanan mo, ay hindi natatanggapin ng Allah ang pagbabalik loob mo. So, anong mangyari sa taong yan? Pagkatapos niya magkasala, na inudyok ng syaitan upang mawala ng pag-asa sa awa ng Allah, ang mangyayari sa kanya ay mawawalaan na ng pag-asa. Mawawalaan na ng pag-asa at hindi na siya magbabalik loob dahil nga wala siyang pag-asa na mapatawad siya ng Allah. Kaya hanggang sa mamamatay siya at maipagtagpo niya ang Allah na dala niya ang maraming kasalanan, kaya matutuwa ang syaitan dahil magiging kasama niya sa impyerno wal iyadu billah. Kadamihan sa mga taong
hindi nakakapagbalik loob ay ang mga taong walang pag-asa. Kaya kailangan po nating mga kapatid sa Islam dumagdag ng marami pang kaalaman dahil ang naliligaw ay ang mga taong maliit ang kanilang kaalaman tungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga katangian ng Allah ang lubos na mapagpatawad. Kahit na mapuno mo ang mundo na kasalanan ay tandaan mo na mapapatawad ka pa rin ng Allah dahil yun ay katangian ng Allah. Katangian ng Allah ang lubos na mapagpatawad at natutuwa siya pag nagbabalik loob ang kaniyang alipin. So huwag mo sundin, huwag mo pakinggan ang syaitan pag sinabi niya sa iyo na hindi ka na mapatawad ng Allah. Bakit? Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Az-Zumar verse 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. So tingnan nyo, tinawag tayo ng Allah. Tinawag niya ang mga taong makasalanan. Sinabi niya na, sabihin mo o sugo, ya ibadi o aking mga alipin. Kaninong alipin? Alipin ng Allah. Alladhina asrafu ala anfusihim na sumobra na ang kanilang pagsunod sa kanilang mga kalooban. Kaya nagkasala sila ng marami. Alam mo ba kung bakit nagkakasala ang tao? Una ay ang binubulungan ng syaitan na kung saan sumasakay ang syaitan ay sa ating mga kalooban. Ang barko ng syaitan, mga kapatid sa Islam, ay ang ating mga kalooban. Kaya hindi nararapat na sundin natin ang lahat ng naiisip natin, yung tinatawag nating emosyonal. Kasi ang nagtutulak dito ay ang syaitan. Ginagawa niyang sasakyan ang ating mga sarili na sabi na ng Allah sa atin na inna nafsa la'amaratun bisu. Sa katotohanan ay ang mga nafs, ang mga kalooban ay tunay na nag-uutos ng masama. So may mga tao na lubog na sila, lunod na sila sa kanilang pagsunod sa kanilang mga kalooban. Kung ano ang ipinag-uutos ng kanilang mga sarili ay sinusunod nila kahit nalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagkakasala sa pagtambal kay Allah, pagkakasala sa hindi pagdasal, pagkakasala sa hindi pagbigay ng obligadong kawanggawa, pagkakasala sa hindi fasting, pagkakasala sa pagpapatay ng tao, pagkakasala sa pagnanakaw, pagkakasala sa kahit anong klaseng mga karumal-dumal na trabaho. So, lahat po yan ipinag-utos ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya ni syaitan na ating kaaway. Ganun pa man mga kapatid sa Islam ay tinawag sila ng Allah. Tinawag sila ng Allah. Sabihin mo sa aking mga alipin na nalubog na sila, nalunod na sila sa kanilang pagsunod sa kanilang mga kalooban hanggang sa nagkasala sila ng marami. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalaan ng pag-asa sa awa ng Allah. So tingnan nyo, ang mga makasalanan ay tinawag sila ng Allah upang hindi sila tuloy na makinig at sumunod sa bulong ng syaitan na ang ibinubulong niya sa kanila ay hindi na sila mapapatawad ng Allah. Hindi. Hindi po ganyan ang Allah dahil ang Allah ay pangalan niya ang At-Tawwab, pangalan niya ang Al-Ghafur, pangalan niya ang Ar-Rahim. Lubos na tumatanggap ng mga pagbabalik loob, lubos na tumatanggap sa mga paghihingi ng kapatawaran, lubos na maawain. So paano ba magdalawang isip ang tao sa ganito ang kanyang katangian? Kaya kilalanin po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo mawalaan ng pag-asa. Itinawag niya sa atin na kahit ano pa man ang nagawa nating kasalanan ay huwag tayo magdalawang isip, magbalik loob.
Magbalik tayo sa Kanya at aminin natin na nagkasala tayo at humingi tayo ng kapatawaran dahil mapapatawad niya tayo. Hindi lang sa mapapatawad niya tayo kundi matutuwa pa sa atin. Natutuwa ang Allah ng sobra-sobra pag nagbalik loob ang Kaniyang alipin. Bakit? Kasi ayaw ng Allah na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Allah na mamatay tayo na dala natin ang ating kasalanan. Alam po ng Allah na tayo ay mga tao na lagi nagkakasala. Kaya binigyan tayo ng privilege na open ang pagbabalik loob sa Kanya hanggang hindi umabot ng ating mga kaluluwa dito sa ating lalamunan. Kaya every time andin ay magbalik loob tayo, humingi tayo ng kapatawaran at aminin natin na tayo ay nagkasala. Hindi maiwasan mga kapatid sa Islam ang magkasala. Subalit ang mali ay ang hindi mo aaminin ang kasalanan mo at hindi ka maghihingi ng kapatawaran. Humingi ng kapatawaran sa lubos na mapagpatawad at kung doon ka nagkasala sa kapwa mong tao ay humingi ka sa Kanya ng paumanhin o magsuri ka sa Kanya. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sa katotohanan ay ang Allah ay ipapatawad niya ang mga kasalanan lahat-lahat. So tingnan niyo mga kapatid sa Islam, huwag ka mawalaan ng pag-asa. Ang kinakausap dito ay ang mga taong umabot na sa punto na nawalaan sila ng pag-asa. Kaya sinabi ng Allah na huwag kayo mawalaan ng pag-asa sa awa ng Allah dahil ang tunay na ang Allah ay ipapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Pero saan niya ipapatawad? Sa mga humihingi ng kapatawaran. Sa mga taong humihingi ng kapatawaran. Innahu huwal ghafurur rahim. Sa katotohanan ay siya na Allah ay lubos na mapagpatawad. Ar-Rahim, ang lubos na maawain. Ang lubos na maawain. So, ang dahilan ng pagpahayag dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga hindi Muslim sa Makkah ay narinig nila yung mga ibang verses sa Quran na sinuman ang magkasala ay paparusahan, ganito ganyan. So, nawalaan sila ng pag-asa dahil sa alam nila ang kanilang mga sarili na lahat ng kasalanan ay nagawa nila. Nakagawa sila ng ang malaking kasalanan ay nandoon sa kanila dahil ang sinasamba nila ay mga rebulto. Tapos, ang dami nilang napatay. Tapos, gumagawa din sila ng adultery. Kaya, wala silang pag-asa. Sabi nila, hindi na kami magmumuslim. Kasi, hindi rin kami mapatawad ng Allah sa dami ng nagawa naming kasalanan sa Kanya. So, nandyan na sabi nila sa Quran na sinabi ni Muhammad, peace be upon him, na ang pagtambal kay Allah ay hindi niya maipatawad. Ganon din ang pagpatay. So, sabi nila, hindi na kami magmumuslim kung ganon. Maaari ito rin ang nagiging prinsipyo ng mga hindi Muslim na baka inaakala nila ay sa dami ba ng kanilang mga bisyo, sa dami ba ng kanilang mga kasalanan ay hindi na sila mapapatawad ng Allah. Hindi sila matatanggap sa Islam. So, hindi po mga kapatid sa Islam. Mali po yan. Ito ang lagi niyo tandaan na sinabi ng Allah, tinawag niya ang lahat ng makasalanan. Tinawag niya ang lahat ng makasalanan, kahit anong kasalanan, na huwag sila mawalaan ng pag-asa sa awa ng Allah dahil ang Allah ay ipapatawad niya ang lahat ng kasalanan dahil siya ay lubos na mapagpatawad at lubos na maawain. Noong narinig ng mga taong ganito ang kanilang prinsipyo, ay nawala ang kanilang sakit. Nawala ang sakit nila. Anong sakit? Yung wala silang pag-asa. Malaking sakit po ang mawalaan ka ng pag-asa. Kasi sakit ito na maliligaw ka. Maliligaw ka sa tamang daan. At saan mapupunta ang mga naligaw? Siyempre, mapupunta sila sa impyerno. Mapupunta sila sa impyerno. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa verse 38, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ang sinuman maging ang syaitan ang kaniyang kasama ay napakasamang kasama. Napakasama pong kasama ang syaitan.
Bakit? Kasi pinapaganda niya sa iyo ang kasalanan. Napakatamis sa mga makasalanan gumawa ng kasalanan kahit na alam nila na malulubog sila sa pagkakasala at kapahamakan. Subalit matamis pa rin sa kanila. Bakit? Kasi pinapaganda ng syaitan sa kanila. Kaya sabi ng Allah, pag naging kaibigan mo ang syaitan, naging kasama mo, ay napakasama niyang kasama kasi wala siyang gagawin sa'yo, wala siyang sasabihin sa'yo kundi mapahamak ka, kundi makagawa ka ng kasalanan. Pag nakagawa ka ng maraming kasalanan, ay ang mangyayari sa puso mo ay magkakaroon siya ng ran. Ang ran na ito ay yung dirt. Magkakaroon siya ng dirt. Once na nakagawa ang tao ng kasalanan, ay nagkakaroon ng black dot ang kanyang puso. Kaya, pag lagi na siya nakakagawa ng kasalanan dahil kay syaitan, ay full black ang kanyang puso. Kaya, ano na ang mangyari? Ano nang mangyari pag na full black, black dots ang kanyang puso, dahil sa kanyang kasalanan na ang dahilan ay si syaitan, na ginawa niyang kaibigan, ang mangyayari po ay yamna'uhu ay yasma'an nasiha. Magiging hadlang na yan upang makinig ng mga aral. Ayaw na niya makinig ng mga aral. Alam po natin na ang lahat ng binibitawan natin dito ng mga salita ay mga aral. Kaninong aral? Aral ng Allah at kanyang sugo. Dumadaan lang po sa aking bibig, subalit hindi po ito galing sa akin. Binibigyan lang natin ng linaw ang mga salita ng Allah at ang mga salita ng kanyang sugo. So, ang mga taong napuno na ang black dots ang kanyang puso ay hindi na niya gusto makinig ng mga aral. Ayaw na niyang pakinggan ang Quran. Kaya walang place, walang space sa kanyang puso kundi ang mga kasalanan. Ang gusto lang niya ay magkasala. Yun lang ang masarap sa kanya. Dahil sa naligaw siya ni syaitan. Sabi ng Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hindi, kasi ang nangyari, ang mga taong hindi nakikinig, ayaw nila makinig ng mga aral, ay ang dahilan ay naging ran. Nagkaroon ng ran ang kanilang mga puso, bunga ng kanilang mga pagkakasala. Yun ang proof, mga kapatid, sa Islam na ang taong lubog sa kasalanan ay hindi siya makikinig, ayaw niya makinig. Mamimissure po natin o di kaya ma-evaluate po natin ang ating mga sarili. Pag talagang mabigat na sa'yo makinig, hindi mo kaya makinig, hindi mo kaya magdasal, hindi mo kaya sumunod sa mga utos ng Allah, ay alalahanin mo na malaki masyado ang kasalanan mo na naging hadlang upang sumunod ka kay Allah. Kaya, anong gagawin mo? Balik ka sa sinabi ng Allah na itinawag niya na huwag ka mawala ng pag-asa dahil ipapatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Ang gagawin mo ay damihan mo ang pagbabalik loob kay Allah. Dahil hanggang hindi ka niya mapatawad, hanggang hindi mawala ang dirt sa puso mo ay hindi mo kaya sumunod. Kung hindi mo kaya magdasal, hindi mo rin kaya makinig ng mga aral. So, vice versa mga kapatid sa Islam, na good news sa mga taong masipag magsunod kay Allah. Pag masipag kang gumawa ng mabuti, masipag ka sumunod sa mga utos ng Allah, masipag ka makinig sa mga aral, ayon ay magandang sign. Dahil walang taong kaya niyang makinig na may kasalanan, malaki ang kaniyang kasalanan. Ayun naman sa mga taong ang napapalooban sa kanila ay mahirap sila makinig, ayaw nila makinig, ay ang payo natin sa kanila ay magbalik loob muna. Magbalik loob at itigil na ang mga kasalanan, itigil na ang pagkakasala upang mawala ang harang
sa pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pinabayaan na ng tao ang kanyang sarili, kaya napuno na black na ang kanyang puso, tapos pinabayaan niya kasi hindi siya nagbagong buhay, hindi siya nakinig, hindi siya naghingi ng kapatawaran kay Allah, ay ano ang mangyayari mga kapatid sa Islam? Ang mangyayari po ay yukhtam ala qalbihi fayazdadu min Allah bu'dan wa yazdadu li rabbih bughdan. Ang mangyayari, putulin natin muna ang voice kasi hindi magkasya.